Okay, so yan, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. So, excited. Shout out daw po muna tayo sa ating viewers na nasa comment section. Si Brother Philip, Chico na Ayan. Magandang hapon po sa inyo and si Bro Tonyo Tonying. Ayan. Si Bro Anthony po yan. At sa atin po 6 live viewers. Ayan. Isang magandang hapon po sa ating lahat. At ngayong hapon po ay magkakaroon po tayo ng friendly debate. Ayan. Sa pagitan po ng ating kapatid na magkatukayo, si Pastor Eric at si Brother Eric. Ayan. So, dalawa po silang Eric. Ayan. Okay, so siguro hindi na po natin ito papatagalin at syempre simulan na po natin ito at bago po natin simulan ay bigyan po muna natin or magbigay po muna tayo ng konting pananalita o at pagpapakilala sa ating sarili, okay? Pakilala po muna tayo, then um, ano yung inaasahan at titindigan sa debating ito. Okay, so uunahin po natin si Pastor Eric. Okay, sige po. Yes. Opo, mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Na? Salamat sa Diyos. Muli na tayo po mag-uusap no, at magtatalakayan. Kaya din sa ating moderator, Sister na Sister Nad. Nats. Salamat at sa ating katunggali. At ganun po ano, tayo po tatalakay sa isang napakahalagang bagay no. Ito nga po ika po kung ito yung ukol pa no sa mga Kristiyano at atin pong titindigan no na ito nga po ay hindi na ukol sa mga Kristiyano. At tayo umaasa sa ating katunggali na magigiba niya ang ating sandigan, ang ating stand no sa bagay na ito. Pagpalain tayo lahat ng pangalan. Okay, so maraming salamat po Pastor Eric at syempre dako naman tayo sa ating kapatid na si Brother Eric. Okay, Bro Eric? So magandang gabi po, mapagpalang gabi sa ating lahat at purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Sister Nat, naririnig ba ako? Yes po, loud and clear. Okay. So muli magandang gabi at maraming salamat po sa privilege po no na naimbitahan po tayo ni Pastor Eric sa isang paksa na about po sa tithes. At ang masahan niyo po sa gabi pong ito na meron po tayong ibahagi na hindi po masyado common sa iba, no? Ito po ay biblical. Magbabasa na lang po ako mga talata mamaya. So salamat, Brother Eric Dignos ng Antipulo. Isa pong mababang membro ng isang lokal na iglesia dito po sa Antipulo. Yun lang, Okay, yes, ayan. Maraming salamat po sa iyo, Bro Eric. Ayan, ito po talagang matagal ko na rin po nakakasama sa mga ilang mga group. Ayan. So, ayan, magandang hapon po muli sa atin lahat dyan sa mga bagong pasok. Ayan. Shout out daw po ba tayo dyan kay si Celia Pelchona. Ayan, maganda. Ito po ay kaibigan namin dito sa In Defense of the Truth. Magamat po ito ay isang hindi namin kapananampalataya. At shout out kay Admin Rasha Vista. Ayan. Magandang hapon po sa iyo at syempre simulan na po natin at bago natin simulan again, ang topic po na kanilang pagdedebatihan ay patutunayan po ni Pastor Eric na na hindi na para sa Kristiyano ang utos na ikapo. Ayan. At inelegate naman po ito ng ating kapatid na si Brother Eric Dignos ng End Time Believer. Okay, so debaters, makinig po tayo para sa pagbabasa ng ating debate rules. Ayan. So, alam ko familiar na po kayo dito, pero kailangan pa rin po natin itong basahin. Okay? So, makinig po. Debate rules po natin. Number 1, ang lahat po ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. At kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, mag-next question na po ang moderator. Number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot po ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds.
At number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 seconds sa pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot sa tanong. Number 4, sagutin lamang po ang tanong na naaayon sa tanong. So number 5, sa first stand, doon lamang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali at kung itinatanggi niya ay automatic next question po tayo at sa rebuttal, doon na lamang pwedeng itanong ang lahat. Okay, number 6, ang debater po na makatatanggap ng 2 warning mula sa moderator ay may kaukulan po na disiplina. Babawasan niyo po ito ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong at daragdagan naman ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 7, bawat senaryo ng objection, 1 beses lamang maaaring magpaliwanag. 1 objection lang at hindi po susundan ng sunod-sunod na objection. At during final conclusion, wala na po tayong objection. Okay, number 8, hindi po pinapahintulutan ang mga physical na atake at mga pagmumura na nakasanayan. So, ibig sabihin, alam na po natin dito na yung mga hindi kinakailangan na salita para sa pagpapaliwanag ng ating pinananampalatayanan ay dapat po nating iwasan at hindi po pinapayagan sa debating ito. Okay, no, number 9, no challenge question. Mga tanong na kung mabasa ko, paano kung mabasa ko ay hindi po papayagan na maitanong. At number 10, ito lamang po ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. At ang oras po na napagkasunduan ng ating dalawang debater ay sa first stand po ay 10 minutes, then yung kanilang Q&A ay 10 minutes. And then balik po tayo sa rebuttal, 10-7, and yung final conclusion ay 5 minutes na po siya. Okay, so agree po ba tayo dito, debaters? Yes. Yes, yes. Yes, amen. Maraming salamat po sa inyong dalawa. At ngayon ay dako na po tayo kung ready na yung ating first speaker, 10 minuto para sa kanyang unang tindigan. Okay, so, Pastor Eric, 10 minutes, time start now. Yes, muli isang mapagpalang gabi sa inyong lahat o hapon, no? At tayo po ay titindig bilang afirmatibo sa usaping ikapo na ito po ay hindi na po ukol sa mga Kristiyano. Tandaan po natin na ni isa na talata ay wala po tayong mababasa na ito'y inutos pa sa iglesia o sa mga Kristiyano ng Panginoong Jesucristo ni ang mga apostol man ay hindi na inutos to sa mga Kristiyano. Itong ikapo ay ibinigay po ito na bilang mana sa lahi ni Levi. At ito po ay nagsimula at inihahandog doon po sa bahay ng Diyos, sa sanktuaryo o sa templo ng Diyos sa mga panahong nung una. Kaya kung titingnan po natin mga tagapakinig, mga kaibigan, papaanong ito'y naging utos sa mga Kristiyano? Dangang ito ay inutos doon sa Israel, tanging sa Israel. At tingnan na po natin, itong ikapo na ito, ibinigay na utos sa Levita, na kumuha, at ito po hindi po isang uri ng halaga o sabihin na natin na salapi, kundi ito po ibinibigay bilang mga ani ng mga gugulayin o ng mga hayop. So, kung atin po mapapansin at mababasa babasahin ko sa inyo dito sa bilang. Sa kabanata pong 18, talatang 20, yung pusahan ko. At sinabi ng Panginoon kay Aaron, huwag kang magkakaroon ng mana sa kanilang lupain, ni magkakaroon ka man ng anumang bahagi sa gitna nila. Ako ang iyong bahagi at ang iyong mana sa gitna ng anak ni Israel. At sa mga anak ni Levi ay narito, aking ibinigay ang lahat ng 10 bahagi sa Israel na ganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod sa makatwid bagay sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. So, yun po malinaw po yan na ibinigay po sa Levi po ito ng Israel. At sa harapan, nilig po ba? At ang wika nito, at sa harapin ay wag lalapit ang mga anak ni Israel sa tabernakulo ng kapisanan
baka sila'y magtaglay ng kasalanan at mamatay. Ngunit gagawin ng mga Levita ang paglilingkod ng tabernakulo ng kapisanan at kanilang tataglayin ang kanilang kasamaan. Ito'y magiging palatuntunan magpakilanman sa buong panahon ng inyong mga lahi. At sa gitna ng mga anak ni Israel ay hindi sila magkakaroon ng mana, sapagkat ang kasampung bahagi ng tinatangkilik ng mga anak ni Israel na kanilang ihahandog na pinakahandog na ang wika na itaas o itinaas sa Panginoon ay aking ibibigay sa mga Levita na pinakamana. Kaya't aking sinabi sa kanila, sa gitna ng mga anak ni Israel ay hindi sila magkakaroon ng mana. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, bukod dito ay salitain mo sa mga Levi, sa mga Levita, at sasabihin mo sa kanila, pagkakuha ninyo ng mga anak ni Israel ng ikasampung bahagi na aking ibinigay mula sa inyo, mula sa kanila, na kanilang pinakamana ay inyong ihahandog na pinakahandog na itinaas sa Panginoon. Ang ikasampung bahagi, ng ikasampung bahagi, at ang inyong handog na itinaas ay iibibilang sa inyo na parang trigo o gikan na kasaganaan ng pisanan ng ubas. Ganito rin kayo, naghandog na itinaas sa Panginoon na inyong buong ikasampung bahagi na inyong tinanggap sa mga anak ni Israel, sa ganito'y ibinigay sa inyong handog, sa inyo ang handog na itinaas sa Panginoon kay Aaron na saserdote. So, wala po tayong napansin nabasa dito, mga kapatid, na mga tagapakinig. Itong ang mga hentil ay tatanggap ng ikapo, ni magbibigay ng ikapo. Ang utos ng Diyos kasi banal, mga kapatid, sabi nga sa Deuteronomio 4:2 na huwag niyong babawasan ni dadagdagan ang mga inutos ng Panginoon. Bakit niya inutos yung mga ikapo ng mga hayop at ng mga gugulayin? Ba't hindi pera? Bakit ibinigay ito na pinakamana sa Levita, mga kapatid? Sapagkat sila'y walang lupa, walang mana. Sila'y tagapaglingkod ng wika sa tabernakulo o sa bahay ng Diyos. So kung mapapansin natin, ito'y inihahandog ng mga Levita o saserdote, itinataas sa Panginoon, yung ikasampung bahagi ng ikasampu na kanilang nakolekta sa Diyos. Ito'y sinusunog. Meron palang dahilan ng Diyos eh. Yun bang salapi na ihahandog mo sa mga pastor para sunugin? Hindi po eh. Meron pong halaga at meron pong dahilan ng Diyos kung bakit ibinibigay kasampung bahagi sa Israel ng mga Levi ay para sunugin ito at maging handog sa Panginoon. Para ibigay sa kanila ito, para kainin ang wika ng mga tao, Ngayon, kung titingnan po natin, mga kapatid, sa ganitong bagay, wala po tayong mababasa dito ni sa Bagong Tipan na kumuha sila ng anuman sa mga hentil. So yan ang pagkakaiba nito na ginagawa po natin yung utos na ito at ipinapasan po natin sa mga Kristiyano na hindi naman utos. Kita nyo, tingnan po natin itong mga apostol. Ang sabi po dito ng apostol na si Juan, basahin ko po sa inyo dito po sa 1 ng ikatlong Juan. Sapagkat ako'y totoo nagagalak na magsidating ang mga kapatid na nagpapatotoo sa inyong katotohanan ayon sa paglakad mo sa katotohanan. Wala bang dakilang kagalakan sa kanyang ganyang akin na gaya nito? Marinig na ang aking mga anak na nagsisilakad sa katotohanan, minamahal, ginagawa mo ang tapat na gawa sa lahat ng inyong ginagawa doon, mga kapatid, na mga taga-ibang lupa na siyang nagpapatotoo ang wika. Ang wika dito, sa inyong pag-ibig sa harapan ng iglesia na inyong gagawin ang magaling kung tutulungan sila ng nararapat sa Diyos sa kanilang paglalakbay, sapagkat dahil sa pangalan ay nangagsisiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hentil. Kita niyo, mga kapatid, kaya mag-ingat po tayo. Kita itong mga apostol, tulad ni Juan, wala po silang kinuhang anuman sa mga hentil. Tapos hihingan natin ng ikapo. Alam niyo ba kapag sinabi mong hiningan mo ang ikapo ang mga hentil o ang Kristiyano, alam bang tawag po diyan? Manunukso ng Diyos. Manunukso ng Diyos. Kasi sila yung naging gabay ang mga apostol .
Hindi sila nagpasan ng ikapo sa mga Kristiyano o sa iglesia man. Hindi sila nagpasan. Kundi kung ano yung utos, yun lang ang kanilang ginagawa at pinatutupad. Ayon po dito sa gawa, 15 Gs no, ng gawa, ang sabi dito, mga kapatid, kaya mag-ingat po tayo. No? Mag-aral po tayong maigi no, upang, ng mga salita ng Panginoon upang maging matalino tayo no, sa mga bagay na ito. Ayon po dito, no, ngayon nga, bakit niyo tinutukso ang Diyos? Na inyong nilalagyan ng pamatok ang mga batok ng mga alagad na kahit ang ating mga magulang ni tayo man ay hindi maaaring makadala. Kita nyo? Tapos ipapasa natin no, na sa pamatok ng mga alagad, yung ikapo. Ininimbawa lang po dito, anumang bagay no, na hindi magawa ng mga magulang o nila, tapos ipapamatok mo o ipapasan mo sa mga hentil, sa mga kapatid. Ni sila man ang wika hindi nagawa ni ang mga magulang. Yung mga magulang nagnakaw nga yan ng ikapo, hindi nga nila nagawa eh. Tapos ipapasan po natin sa mga Kristiyano. Mag-isip naman po tayo, no? Tingnan po natin maigi yung mga aral ng Panginoon. Tingnan po natin, hindi po yan inutos ni utos man. Kahit si Kristo nga ang mga alagad nung sila humayo at nagpangaral, hindi man na siya kumuha ng ikapo eh. Hindi sila kumuha ng ikapo, mga kapatid, no? Anumang bagay na tinatawag na na pag-iikapo, hindi sila kumuha. Yeah. Hindi sila kumuha. Maging ang mga apostol pagkamatay ni Kristo, hindi rin sila kumuha nito. Kasi alam nila na ito'y panunukso no sa Diyos ang wika, no. Bakit nyo tinutukso ang Diyos? Bakit po, mga kapatid, no? Kasi nga bukod dito, no, nalagyan mo ng pamatok ang batok ng mga alagad na hindi naman nila nagawa, nagnakaw nga sila ng ikapo eh. Di ba ba? So ang pinag-uusapan natin dito, yung ikapo ng Israel, mga kapatid. Hindi po pinag-uusapan dito yung tawag dito, yung pasya na 10, 20, 5, 2, hindi, pasya, no, hindi po ron, nautos sa mga Kristiyano, 2:9 ng 7, no, ng 2 Korinto, na magbigay ang wika, no, ayon sa, sa pasya, ayon sa kusa niya, no, yun ang dapat igawin ng mga lingkod. Yun ang dapat nilang ituro at gawin. Sapagkat sabi sa 14:37 ng unang Korinto, ito nga ang wika So, na sasalita si Pablo. Time is up. Okay, so ayan, maraming salamat po sa iyo, Pastor Eric. Ayan, para sa iyong unang tindigan. Ayan. Okay, shout out po tayo dyan sa atin sa comment section at sa ating mga viewers. Okay, so ang topic po na kanilang pinagdidibatihan ngayon ay patutunayan po ni Pastor Eric. Ayan, na ang utos na ikapo ay hindi na po siya dapat. Okay, so 10 minuto ayon sa kanila na pagkasunduan, 10 minuto para sa pagtatanong ni Bro Eric, ayan, ng End Time Believer. Bro Eric, naka-ano ka po? Naka-mute. Paki-ano po yung paki-unmute po. Ayan. Paki-click po yung parang icon na mic sa baba. Sa baba po ng ano. Ayan. Ayan, Okay yan, na? yan. Yan po yung i-ano nyo, i-mute nyo mamaya at i-unmute. Okay? Okay, so narito po sa akin yung 20 Kasi seconds. nagpi-feedback ako eh. Nagpi-feedback po kayo? Hindi naman po sa amin. Wala naman. Okay naman siya. Baka na loudspeaker po kayo. May phone or okay na po ba, Bro Eric? Nagpi-feedback pa rin? Okay na, Sister Nad? Okay. Yes, Hello, okay hello. na po. Hello. Yes, okay po. Hello. Yan. Okay po. Sister Nad, naririnig ako? Yes po. Hello, Naririnig ba ako? Wala. Hello, test mic. Hello, Yes po, hello. yes. Yes. Narinig po kayo, bro. Narinig kayo. Pera. Hindi yata niya tayo na Wala siguro, man. pwede siya, Sister Nad, Hello. pag-outin muna, pag-leave muna. Hello. Yes po, rinig po. Okay siya. Hindi kita naririnig, Sister Nad.
Yun lang. Hello? Hello? Okay. Yes po. Rinig ka po namin. Ibalik ko lang kayo. Text na lang, Okay. i-chat natin na leave siya tapos pasok na lang, Sister Nag. Sister Nat, narinig mo ako? Opo, opo. Ganyan na lang. Hindi na lang ako doon sa live kasi kaganina sa live ako eh. Sige. Okay. Kaya pala. Oo. Okay na, naririnig nyo na po kami? Yan, malinaw na. Naririnig ko Yan, si yan. Sister Nat. Nasa ano pala siya kanina. Okay. Okay, so okay na po. Klaro na po tayo ha. Klaro na po tayo. So, 10 minuto po para sa inyong pagtatanong, okay? So, yung Okay. 20 seconds po na na pagsagot ng tinatanong ay narito po sa akin. So, maririnig nyo po ito. Ano? Okay, so kung ready na po, okay? 10 minutes, Bro Eric, para sa iyong cross-exam. Time start now. Tanong. So, maraming salamat, Pastor Eric, sa iyong presentasyon. Una kong tanong, Pastor, ano po kasi ang nilalatag niyo po patungkol po sa Hudyo. Saan po ang presentasyon mo talaga na wala nang hindi na nagpapatuloy ang ikapo sa tithes? Kasi ang pinipresent niyo po, Pastor, ay patungkol po sa Hudyo eh. What about dito sa Hintil? Kasi Hintil po ang pinag-uusapan natin na ikapo. Saan po ang presentation mo doon na wala na? Okay, sagot? Wala pong sapagkat sabi ko nga sa inyo, walang inutos sa mga hintil. Walang inutos sa mga hintil o Kristiyano na mag-ikapo. At itong ikapo, pinag-usapan natin ayon sa ating talakay, ikapo ng mga Hudyo o Israel na hindi na po inutos doon sa mga Kristiyano. Okay, next question. Next question. Okay. Pastor, ilan ang alam mong ikapo sa Biblia, Pastor? Ilan ho? Sagot? So, ang ikapo ay patungkol sa Israel. Sapagkat yun yung ating tema. Objection Yun po? yung ating topic, Yes, mga kapatid. okay. Time post. Yes, ano pong objection, Bro Eric? Ang tanong ko po ay ilan ho ang alam ni Pastor na ikapo sa Biblia? Okay, Pastor Eric, ang tinatanong po ay referring to numerical po, parang ilan daw yung ikapo na mababasa or sa Biblia. Okay. Counter po. Yeah. Yes po, counter objection. So, hindi punto rito kung ilan eh. Na? Merong ikapo kay Abraham, kay Jacob. Kaso lang, ang ating tema o topic, ikapo ng Israel na hindi na ukol sa mga Kristiyano. So, yun ang aking sagot, no? Na hindi nga ukol dyan sa mga Kristiyano, inutos man sa mga hintil per se o mga Kristiyano. So, ang ikapo na tinutukoy natin at pinag-uusapan ay yung patungkol dito, no, na inutos ng Diyos sa Israel. Baka hindi na unuan ng ating katunggali. Okay, Bro Eric, dun po sa ating rules, kung hindi niya to sasagutin at nagpaliwanag po siya nung kanyang side, ay the next question po tayo. Okay po? Okay. Okay. Kung Okay, walang tanong. Sige po, tanong. Sa hintil, kasi ang presentation mo po ay patungkol po sa Hudyo, which is I agree on that. But our topic is referring to the Gentile. Pamilyar ka ba, Pastor, na ang mga hintil ay nagbigay ng ikapo na hindi sa ilalim ng kautusan? Yes or no? Categorical? Wala. Wala naman nasusulat na nagbigay sila ng ikapo, no? Even sa ilalim ng kautusan o hindi man. Kundi ang utos, kaya na sinabi ko, sa mga Kristiyano, ay yung kusa, no? Ayon sa kanilang pasya. Either 10, 5, 4, 3, 2, 1, 20, 50. Wala, pasya yun, ayon yun. Hindi ito natatali, no? Doon sa halaga. Okay, next question. O inakang halaga. Walang next ganun. question. Next Pastor, question pag sinabi natin na ikapo ay 10 bahagi, meron pang personahe sa Biblia na nagbigay po siya ng ika-10 bahagi na hindi na wala o hindi nakailalim sa kautusan. Yes or no? Categorical?
merong nagbigay. Kaya lang, ang ating yung tema, uulitin ko, yung ikapo ng Israel na kautusan na hindi na inutos o utos man doon sa mga Kristiyano. So yun dapat focus tayo, no? Doon tayo sa ating tema, sa topic natin. Kaya nga sabi doon, no, utos ng Israel no, na hindi Okay, utos next sa Kristiyano question. o ginawa Next sa So, question. Kristiyano. pagtitibayin yung tanong ko sa puntong iyan, at you must answer me yes or no, meron po bang personahe sa Biblia na nagbigay ng ikapo, 10 bahagi yan, na hindi nasa ilalim sa kautusan? Yes or no? Ulitin Categorical? ko, meron nga, na? Meron nga. Kaya lang, ang problema, hindi rin inutos sa kanya na magbigay siya, ni inutos man sa kanyang sambahayan na magbigay ng ikapo, lalo na sa mga Kristiyano. Lalong hindi inutos sa mga Kristiyano, ni ipinatupad mo sa mga Kristiyano na iutos sa kanila na mag-ikapo. Kundi, sabi ron, 1437, Okay, next ang question. sinusulat ni Next Pablo, question. Sunod So, na tanong. since na dinidiin mo, Pastor, na hindi inuutos sa Kristiyano na mag-ikapo, tanong, saan mabasa sa Biblia, letra por letra, na hindi inuutos sa hintil na magbigay ng ika-10 bahagi? Saan po mabasa? Sagot? so, letra por letra, na bagbigay o hindi inutos na ikapo, walang letra por letra. Na? Pero merong utos ayon sa pasya. At wala ring utos, letra por letra, na magbigay sila ng ikapo ayon sa kautusan. Wala yang letra por letra. Wala. Next question. Okay, next Okay. question. Pero sumasang-ayon kayo, Pastor, na merong nagbigay pero hindi sa ilalim ng kautusan. Sapagkat ang presentasyon nyo po na 10 bahagi, kaya gusto ko pong ulit-ulitin ito, ang presentasyon mo po na 10 bahagi ay referring sa Hudyo, which is I agree on that. Ang tanong dito, hindi nasa ilalim ng kautusan, pero nagbigay ng 10 bahagi. Sa pangatlong pagkakataon, did you affirm on this question, yes or no? Categorical? Meron. Ulitin natin. Meron. No? Kaya lang, ang problema, hindi naman utos sa kanya na magbigay ng ikapo o ikasampo, kundi kusa niya yon. At sa mga hindi, sa Kristiyano, ang utos sa kanila, magbigay ayon sa kanyang pasya o sa kanilang pasya. Which is kahit magkano, pasok yan. No? Okay, Wala next lang question. Sister Next Nads, question. ilan ng minutes ko? Time post. Okay, meron ka pa pong 4 minutes and 13 seconds. So, i-wave ko na yan. Mag-present po ako. Tatapatan ko po Okay. yung presentation niya. Okay, so dyan po nagtatapos yung ating Q&A. Ang pagtatanong po ng ating negative side sa ating affirmative, okay? Wini-wave na po ng ating kapatid na si Brother Eric ang kanyang time. Okay, so ayan, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Okay, so cancel natin. Okay, so Brother Eric, kung ready ka na para sa iyong presentation, first stand. 10 minutes, time start now. Maraming salamat, Pastor Eric Villanueva, sa iyo pong presentasyon at pagsagot sa akin mo pong mga pagtatanong. Gusto ko pong ipakita sa iyo na ang ikapo ay nagpapatuloy pa rin sa panahon ngayon na hindi napailalim sa kautusan, which is kautusan na binigay sa Hudyo. Ang akin pong presentasyon ngayon, ikapo na wala sa kautusan pero sa pamagitan ng pangako. Gusto ko pong paglilingkod, mga kapatid, maging sa akin pong katunggali na kapangalan ko po, itong informasyon sa Biblia na dalawang uri ng tithes, no? Tithes sa Hudyo na dumaan sa ilalim ng kautusan at tithes sa hintil na walang kautusan. Itong tithes ng hintil na walang kautusan,
ito ba ay nagpapatuloy pa hanggang ngayon? Yes, sa pamagitan ng pangako. Una, sa pamagitan po sa panahon ni Shem, which is Melchizedek, no? Hari ng Salem, the priest of the Most High God. Tumanggap siya, sangayon naman ang akin pong katunggali, na meron talagang personahe na nag-ikapo na hindi sa ilalim ng kautusan. Ito na lang ang papatunayan ko. Ito ba ay nagpapatuloy hanggang ngayon? Si Abraham na walang kautusan sa panahon ni Melchizedek na walang kautusan ngunit tumanggap ng ikapo. So may ikapo, nagbigay siya, wala namang utos, pero nagbigay siya ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang pasya, ayon sa dikta ng kanyang puso. Tumanggap si Melchizedek na si Shem ng ikapo na hindi nasalig sa kautusan. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 14 verse 20. At ang sabi ni Melchizedek, purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbibigay sa iyo ng mga kaaway ng iyong kamay. At binigyan siya ni Abraham ng ika-10 bahagi ng buong samsam. Nagbigay ba? May nangyari ba? Yes. Si Jacob, isang panata ni Jacob na kung saan, ang sabi po niya dito sa Genesis 28:20, at si Jacob ay namanata na sinasabi, kung sa akin ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito ng aking nilalakaran at ako'y bibigyan ng tinapay na makain at damit na maisuot, na anupat ako'y makabalik na mapayapa sa bahay ng aking ama, ay ang aking Panginoon nga ang magiging Diyos. At sa batong ito na aking itinayo na pinakaalala, maging bahay ng Diyos, at sa lahat ng ibinigay sa akin ay walang pagsalang, ika-10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo. So meron palang nagbibigay na walang kautusan. Ngayon, punta ta sa hintil. Ang hintil ba, meron bang kautusan? Wala. Pero nagbigay sila ng 10 bahagi na walang kautusan. Pansinin nyo, ang sinasabi ko kanina, nagbigay sila na walang kautusan sa pamamagitan ng pangako. Sa pamamagitan ng pangako, mga kapatid. Ngayon, alamin po natin ito, kung ito ba ay bahagi ba tayo? Ito bang, ilang minutes, Sister Net? Para i-concise ko na lang. Kasi mahaba ang inanda kong presentasyon. Ilang minutes ako? Okay, time post. 10 minutes po yung unang tindigan nyo. So ngayon may natitira pa po kayong 5 minutes Okay. and 17 I-shortcut ko na to seconds. kasi marami akong inihanda. Hindi ko po bitawan lahat. Yes po. Sige. Unang-una. Kalahati pa po. Sige. Time resume. Brother Eric, Pastor Eric. Ang pagkasaserdote ni Kristo ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Sino ang saserdote natin ngayon? Si Kristo. Si Kristo ang pagkasaserdote niya ayon kay Melchizedek. Sabi po ng Hebrew chapter 7, di ba? Verse 3, abideth a priest continually. Sa verse 17, sapagkat pinatutuhanan ko tungkol sa kanya na ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Sino ang tinutukoy doon? Si Kristo. So, since, ito na yung pagtatawid, Pastor Eric, since na si Melchizedek ay saserdote na tumanggap ng ika-10 ng walang utos, at ang pagkasaserdote ni Kristo ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek, wala ding utos. Pero nagbigay. Napansin mo? Kaya nabanggit ko kanina, ayon sa pangako, nagbibigay
no, nagbibigay ayon sa pangako. Ano po bang pangako? Galatians chapter 3 verse 16. Kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa mga kanyang binhi. Hindi sinabi ng Diyos sa mga binhi. Pansinin nyo ang pangako hindi sa mga binhi. Kanino yun? Gaya baga ng marami? Hindi yun. Kundi gaya ng isa. Sino? At ang iyong binhi na si Kristo Jesus. Yan ang pangako na si Melchizedek walang kautusan at si Kristo ang pagkasaserdote niya ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek, si Kristo din ang ating saserdote. Walang kautusan. Ito pa, dagdagan pa natin. Sa Galatians 3:26, for ye are all the children of God. No? Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Anak tayo sa pangako. If we are, ito pa, dagdagan ko pa, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kung kayo ay kay Kristo, kayo ay binhi ni Abraham. Kay Kristo ba tayo? If we are in Christ, ang pagtatights natin, hindi yung tithes na may kautusan. Kasi ang sinusundan natin as order of Melchizedek, which is si Jesus Christ ang ating saserdote. Abideth a priest continually. Kaya, ang pagbibigay mo ng 10 utos, hindi sa paraan ng kautusan, kundi sa paraan ng pagpapasya mo. Kaya sabi po ni Jacob, sabi niya, kung sa akin ang Diyos, ibibigay ko ang 10 bahagi. Ngayon, kung napatunayan natin na tayo ay sa Diyos at alam natin na ang saserdote natin ay si Kristo, na walang kautusan, kung ikaw ay binhi ni Abraham, magbibigay ka. Magbibigay ka hindi sa paraan ng kautusan. Magbibigay ka ayon sa iyong pasya. Si Abraham ba ayon sa pasya? Si Jacob ba ayon sa pasya? Ayon sa pasya. Walang kautusan. Kusa nilang dinideklara na, Lord, kapag ako ay iyong pagpapalain, ibibigay ko ang 10. Kasi bakit? Bakit? Ikaw ay nasa pangako, nasa binhi ni Abraham sa pamagitan ni Kristo. Ang sabi ng Bible, di ba? For we are all the children of God by faith in Christ Jesus. Anak tayo ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. At si Kristo ang atin pong saserdote, na ang pagkasaserdote ni Kristo ay galing kay Melchizedek. Na si Melchizedek, walang utos ang Diyos na magbigay na kautusan ng ikapo. Walang ganun. Kaya tingnan natin, tayo ba ay binhi ni Abraham? Tayo ba ay anak ng Diyos sa pananampalataya sa pamagitan ni Kristo Jesus? Then, if you and me and us are the children of God through the promises through Jesus Christ, then we are obliged to give tithes. Pag sinabi, Okay, so time is up. Okay, so time is up na po. Okay, so maraming salamat po, Bro Eric, para sa iyong 10 minuto na unang tindigan. Okay, so dako na po tayo para sa 10 minuto na pagtatanong ng ating first speaker o si Pastor Eric. Ayan. So, Pastor Eric, naka-mute ka po. Paki-unmute. Okay, so 10 minuto po. saglit lang, Sister Nada. Yes po, yes po. Lulo ko talaga yung ano ko eh. Okay. Ayan, okay na. Naririnig niyo po Narinig kami? ako, Sister Nad? Yes po, yes po. Okay, maraming salamat. Ayan, shout out po daw kay Brother Melchor Manalili. Ayan, nanonood. At si Brother Ruel
Balala. Ayan, magandang gabi po sa inyo. At si Bro Jumong. Ayan, si Bro Jumong, nakikinig po siya. Shout out at pa-share po ng ating live, mga kapatid. Okay, so dako na po tayo para sa ating 10 minuto na pagtatanong ng ating affirmative. Okay, Pastor Eric, time is start now. Tanong. So ito, iniiba mo ba yung ating topic o tema na about sa kautusan ng Israel? Oo o hindi? Categorical? Hindi. Kasi ang ipinapakita ko sa iyo, kasi ang paksa natin, ikapo sa hintil. No? Hindi ko binago, bagkus dinagdagan ko ng informasyon na ang mga hintil nagbigay sila ng 10 bahagi hindi sa kaparaanan katulad ng Okay, Hudyo next sa question. ilalim ng kautusan. Next question. So, kung sumasang-ayon ka sa ating paksa, no? Saan inutos, no, ng kautusan sa mga hintil ang ikapo? Sagot. Walang utos kasi ang utos ay para sa hintil, para sa Hudyo. Ang sinasabi ko sa iyo na walang kautusan ang mga hintil, pero nagbibigay sila ng ikasampung bahagi na pinapangunahan ni Abraham, pinapangunahan ni Okay, Jacob. next question. Wala silang kautusan. Next question. Kapag ba ang mga hintil nagbigay ng 5%, 20%, ito ba'y maituturing na pasya? Oo o hindi? Categorical? Oo. Uh, Kasi pag sinabing pasya, pag sinabi pong pasya, ikaw po yung mag-posisyon kung magkano. Actually, ang pasya, higit pa sa 10 yan. No? Higit pa sa 10 yan, yung tinatawag na pasya. Kasi pasya mo yun eh. Pasya ni Jacob na ibigay niya ang kanyang 10 bahagi na Okay, next hindi question. nakailalim. Ano mababasa na higit sa 10% ang pasya? Bigyan mo ako ng talata. Sagot. Walang talata, no? Walang talata, pero sa salitang pasya, hindi siya dominated na talagang 10 lang. No, walang ganon. Kasi sa Hudyo, talagang espesipikado yon yung 10. Pero sa Hintil, pag sinabi mong pasya, wala pong boundary yan. Ang pinupoint Okay. ko lang dito, Sunod na nagbigay tanong. sila ng Sabi tithe mo kanina, Sunod na tanong. 2%, 5% pasya. Ngayon, sabi mo ngayon, no, walang pasya. No? Ano ba totoo? Pasya ba ang 2%, 5%, o 10% lang ang pasya? Mali po yung Sagot. tanong mo na walang pasya. Ang sinasabi ko po, pasya eh. Magpasya ka na ibigay mo para sa Diyos kasi ang punto de vista dito, you are the sons of Abraham. No, anak ka ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya at ginawa po nila yun. Yun ang punto doon. Kaya yung Next ginawa question. Sabi mo, higit sa 10 ang Next pasya. question. Okay, Higit sa next 10 ang question. pasya. At sinabi mo rin, 2 pasya, 5 pasya. Pag nagbigay ako ng 2 pasya, nagkakasala ba ako ayon sa utos ni Kristo na pasya? Oo o hindi? Hindi. Categorical? Yes. Hindi. Kasi hindi ka nga ang hintil ay hindi po nakasalig sa kautusan. Kasi ang kautusan po, wait lang po. Time post, time Masagot post. pa po ako. Objection. Sige, sige. Ano pong objection, Pastor? So hindi ko po inano yung kautusan, no? Wag niyo dalhin sa kautusan, Brad. Wag mong dalhin sa kautusan. No, hindi ako nagbanggit ng kautusan sa pasya. Wag mong dalhin sa ang tanong ko, rephrase ko lang ano. Sige, paki-rephrase po yung tanong, Pastor. Sabi mo kanina, 2, 5 pasya. Sabi mo naman hindi nagkakasala 2, 5. At sabi mo rin kanina, 10 higit, no? Yun talaga ang pasya, hindi bababa sa 10. Ngayon di ako nagkakasala. Kapag ba ako nagbigay ng 2 ayon sa pasya ko, nagkakasala ba ako hindi sa kautusan, kundi kay Kristo ayon sa kanya? Sinabi ko na kanina, Okay, hindi sagot. nagkasala Time at wala resume. akong sinabi na mababa sa 10, mababa sa 5. Ang ibig kong sabihin, Pastor, pakinggan niyo pong mabuti. Kahit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang pataas, yan po ang pasya. Kasi hindi po siya nakasalig sa kautusan. Ang kautusan po kasi Okay, talagang sunod na tanong. definido. Umaamin ka Next ngayon. question.
Next Naamin mo question. ngayon na ating itong tema, no, na ikasampung bahagi ay hindi na talaga sa mga Kristiyano. Oo o hindi? Hindi, Categorical? kasi pinapatunayan ko nga na meron pa eh. No? Meron pa ngang ikapu. At yan po ay nagawa po sa panahon ng ating ancestor, which is si Melchizedek, na priest siya, na tumanggap siya ng ikapu at ginawa po ni Abraham at ni Jacob yan. At Okay, ang sabi sunod na ng Bible, tanong. Kung hindi ko Next pagawin na question. ang ginawa ni Abraham ayon sa pasya o sa pangako na ikasampung bahagi, nagbigay pakiulit ako ng nga, medyo ano Time po pause, eh, time pause. pakiulit. kung nagbigay Okay, kung hindi sige. ko ginawa ang ginawa ni Abraham ayon sa pangako, ayon sa pasya niya na 10, ginawa ko 2. Nagkakasala ba ako bilang Kristiyano sa Hindi, pagbibigay ko ng 2? hindi. Hindi, bakit? Kasi pasya mo nga yun eh. Yan ay conviction mo kasi you are the Son of God through Jesus Christ sa pamagitan ng ipinapangako ng Diyos kay Abraham. So, Kahit hindi ka magbigay, hindi ka hahatulan ng Diyos. Bakit? Wala nga kautusan eh. Ano ang ihatol ng Diyos sa Okay, iyo na sunod wala na namang tanong. kautusan? Next question. sabi mo, no? So, ano yung ginamit ng mga apostol o ni Kristo kung walang ikapo? Kung hindi ikapo ang ibinibigay ng mga Kristiyano, ano yung kanilang ginagamit na Pakiulit porsyento? nga, ano ang ginagamit ng Yes, sa paglilingkod. Kung hindi sila nagbibigay ng ikapo, kasi ang ating tema patungkol sa ikapo, sabi mo, hindi naman ikapo. So kung hindi sila nagbibigay ng ikapo, no? Ano yung kanilang kinuha, ginagastos kung hindi ikapo? Kasi sabi mo kanina, no? Si Kristo bilang saserdote ay nagpapatuloy. Saan siya nagpapatuloy? Sa paghingi ng ikapo, gaya ng ibinigay ni Abraham? O sa sa pasya? pagkasaserdote, okay, sasagot Sagot, ako. sagot. Sabi ng Bible sa Hebrew 7:3, ang pagkasaserdote ni Kristo ay nagpapatuloy ayon sa utos ni Melchizedek o order of Melchizedek. So anong ginagamit nila sa mga churches ngayon, no? Pasya ng puso. No, pasya ng puso. If you are the sons of God, you have to Next oblige to question. give. Kung Next ang pasya ng question. puso na ibinigay ni Abraham, no, kay Melchizedek ay 10, kapag hindi ko ba ginaya, ulitin ko, na ayon sa pangako, sabi mo, hindi ko ginaya, no, na nagpapatuloy, sabi mo, hindi ko sinunod, nagkakasala ba ako? Oo o hindi? Pangalawang Categorical. sagot ko, hindi nga po. Kasi wala pong kautusan. Hindi ka pwedeng patawan ng Diyos ng hatol kasi hindi yan nasa ilalim ng kautusan. Magbigay ka man o hindi o higit man ang iyong pagbibigay, no? Pasya mo yun. Sabi ni Pablo, 14:37, no, lahat ng sinusulat ko ay pawang utos ni Yeah. Kristo. Yun bang 9:7 ng ikalawang Korinto? No? Yun ba'y utos o hindi utos? Sagot. Hindi utos yun. Encouragement yun sa panahon ng tutulungan nila yung church doon. Kaya nga ang ginamit na term, abuloy. No? Abuloy. Iba po yung abuloy, iba po yung 10 bahagi. Ang 10 bahagi po, talagang desisyon mo yun. Yung abuloy na itutulong nila Okay, doon, sunod yun na yung tanong. context ng Next 9:7 ng question. 2 Next Corinthians. question po tayo. Sabi ni Pablo, ang bawat aking sinusulat ay pawang utos ni Kristo. Yun bang isinulat ni Pablo, 9:7? Hindi ba yun utos na inutos ni Kristo na sinulat niya? Oo, hindi. Sinabi ko Sagot. nga hindi eh. Sinabi ko na hindi utos kasi pasya ng puso yun. Ikaw ang magpapasya. Kung magkano ang ibigay mo, sa panahon ng Macedonia, ikaw sila. Kaya si Pablo tuwing unang araw, naglilikom siya ng tulong para sa mga namomroblemang mga kaiglisyahanan Okay, doon. sunod na tanong. Ngayon, Next question. Kapag sinabi mo magbigay ka ayon sa puso mo, hindi ba utos yun? Sabi ko, Brother Eric, magbigay ka. Hindi ba yun utos ayon sa pasya mo? hindi Hindi yan ba utos? utos. Sagot. Hindi yan utos, encouragement ni Pablo yan. Kasi ang mga iglesia doon ay talagang nangangailangan siya nila ng iba yung utos kasi specific talaga yung utos. Ibigay mo ang iyong 10 bahagi. Utos yan.
Talagang definite yan. Pero pag sinasabi pong pasya ng Okay, puso, next question. encouragement ni Pablo Next doon question. sa mga Next believers question doon. po. Ano ba ang pagkakaiba ng utos sa pangako? Ang kaibahan ng utos at pangako, ang pangako kasi nakasaad na yun siya. Kasi ikaw ay anak ng Diyos, ipinapangako ka na maging anak ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Sa So, pamagitan ni Kristo. Kaya ikaw, ikaw ang anak ng Diyos, kung kinikilala mo na ang Diyos ay nasa iyo, magbigay ka ayon sa pasya ng iyong puso, pero hindi sa Okay, next paraan ng question. pag-uutos. Kasi sabi Sunod na mo, tanong. hindi utos ang pangako, pero bakit magbigay ka? Ano ibig sabihin? Yung pangako, may utos? ang pangako, Sagot? no? Ang pangako ay paggawa yun kasi didikta sa iyong sarili. Ang utos kasi, Bro Eric, Pastor Eric, ang utos kay ibigay mo ang iyong 10 bahagi. Utos yan. Hindi ka pwedeng umatras dyan at it is a mandatory kasi utos yan. Si Ang Abraham ba? pangako kasi, Okay, teko. Okay, ayun next na ba? question. Si Abraham ba inutusan? Inutusan ba si Okay, Abraham? almost time. Okay, so time is up. Ayan, inabot, Pastor. Sa rebuttal na lang tayo. Okay, maraming salamat po sa inyong dalawa. Ayan, napaka-ano ng dalawa kahit medyo smooth pa rin yung kanilang talagang ah, napakaganda nung daloy nung kanilang pagtatanungan. Okay, so maraming salamat po sa iyo Pastor Eric para sa iyong pagtatanong. Okay, so dako na po tayo sa ating rebuttal round. Ayan. So syempre unang mag-stand na kanyang rebuttal ay si Pastor Eric. So kung ready na po si Pastor Eric ay 10 minutes para sa iyong rebuttal stand. 10 minutes time start now. Ay, yon na. Kumbaga sa boxing, tapos na ang laban eh. Bakit po? Kasi unang-una, kung titignan po natin, hindi sumasang-ayon at sumasang-ayon sa ating topic. Yung ating topic, yung aming topic o tema patungkol sa ikapo ng kautusan sa Israel. So ibinaling niya ngayon doon sa pangako. Pero kung titignan po natin, yung pangako hindi daw utos. Pero ang pangako, magbigay ka ng ikap-10. Paano hindi naging utos yung pangako? Gayong meron namang sabi niya na magbigay ka ng ikapo. At wala namang utos si Abraham na magbigay. Kung titingnan po natin mga kapatid na mga tagapakinig, sumasang-ayon siya sa akin sa pasya. na, ibig sabihin, tapos na po, wala talagang ikapo. Kasi pasya siya eh. Sabi ko, pag nagbigay ba ako ng dalawa, nagkakasala ako? Hindi naman daw. O, ibig sabihin, tapos na pag-uusapan natin, mga kapatid, wala eh. Walang bisa yung ikapo niya. Kasi hindi naman ako nagkakasala kapag hindi ako gumawa ng ikapo niya eh. Di sana, sabihin niya dapat, pagtibayin niya, na yung ikapo, pag hindi ko ginawa, nagkakasala ako. Yun, medyo magkakabakbakan kami. Kaso hindi naman daw eh. Pero minsan malilito ka sa mga sagot. Bakit? Yan daw yung pangako, sundin mo naman yung ginawa ni Abraham, yung kanyang pasya. Pag sabi naman, pag hindi ko sinunod, hindi ka naman nagkakasala kapag hindi ko ginawa dahil wala kang utos. Yun ang problema. Saan ba tayo lulugar niyan, Brad? No? Saan mo ilulugar yung tinuturuan mo? Hindi naman pala kasalanan na hindi ako mag-ikapo. Di po ba? Tapos, nung sinabi ni Pablo na ang bawat sinusulat ko ay pawang utos ni Kristo sa 9 na ikalawang Korinto 9:7, hindi daw utos yun. Paano hindi naging utos yun? Sabi niya, yun daw ay pasya. May utos na magbigay. Kaya lang, ang pasya ron, kung magkano yung halaga mong ibibigay, yun yung pasya mo. Pero ang utos doon, magbigay kayo. No? Magbigay kayo ayon sa pasya. No? Ibig sabihin, merong utos na magbibigay ka. Kaya lang sa pasya mo. Walang sinasabi doon na halaga ng ibibigay mo or sabihin natin na halaga o sakto o merong utos na halaga na ibibigay mo gaya ng ikapo. Walang ganon. Wala pong ganon. Di ba? Pero pag sinabi mong hindi utos yan, ay, diyan tayo nagkakamali. Diyan tayo nagkakamali. Paanong walang utos si Kristo sa pagbibigay?
Samantalang noong una pa man, nag-uutos na siya. Bigyan mo ang mga nangangailangan ng mga ano, di ba? Humihingi. Paano hindi naging utos yon? Utos po yun. Ano ibig sabihin natin, no? Na bakit inilalagay yung pagbibigay na hindi utos? Kung hindi pala utos, hindi ako nagkakasala. Sabi niya, kahit hindi ka magbigay, hindi ka nagkakasala. Anong silbi nun, no? Anong silbi nun na hindi ako nagbigay at hindi ako nagkakasala? Gayong merong utos. Pababayaan ko ba yung kapatid ko na hindi ako magbigay? Tapos hindi ako magkakasala pag hindi ako nagbigay? Kung may kakayanan naman ako magbigay? Kaya nga tanong ko, kung hindi ba ako magbigay ng ganyan, nagkakasala ba? Hindi naman daw. Mali, nagkakasala ako noon kasi utos yun magbigay ka Nakikita mo yung kapatid mo, yung mga iglesia, yung mga banal, kinangangailangan, hindi ka magbibigay ng pasya mo. May utos doon. Kaya lang, ang utos doon, magbigay ka. Kaya lang sa pasya mo, ayon sa yung pasya. Kaya kung titingnan po natin yung dialogue ng aming usapan, sumasang-ayon sa akin na walang ikapo Kasi kung may ikapo, ilalaban niya na may ikapo at nagkakasala ko. Di po ba? Hindi ko alam kung bakit nagkaganon No? Pero ganun pa man, no? Intindihin po natin, no? Bagamat meron ding isang bagay na pinupunto na kahit magkano, yun lang naman ang punto niya magbigay ka, no? Hindi ka nagkakasala. Kasi nga, utos yun na magbigay ka ayon sa pasya mo. Hindi naman sumusulat si Pablo na hindi utos. Utos yun, mga kapatid. Nakita mo yung yung mga tao dito, yung mga kapatid mo nangangailangan. Hindi ka pa mag-uutos. Sasabi mo, ay magpasya kayo. O di nag-utos ka. Magpasya kayo, mag-ambagan kayo, mag-abuloy kayo para sa iglesia. Di po ba? Utos kasi yun Kailangan yun Kaya lang, ang utos na yun ay dumidepende kung magkano ang ibibigay mo. Yung hindi mabigat sa'yo. Kasi mayroong mga dukha talaga na walang kakayanan magbigay Di ba? Mayroong mga walang kakayanan magbigay. Kung kinakailangan, bigyan pa nga sila Kaya lang, nagbibigay sila kasi nga mayroong utos. Hindi pa pwede sa kanilang hindi magbigay. Kasi nga, kahit yung mga iglesia ng mga dukha sa nasusulat sa bagong tipan, nagbibigay sila. Kahit sila mahirap, nagbibigay sila, nag-aambaga sila. Kasi mayroong utos, kapatid. At yun, yung utos na yun, doon na ipinapakilala yung mga Kristiyano sa kanilang pagsunod sa utos. Huwag natin sabihin walang utos kay Kristo. Mali po yun. Nasabihin natin walang utos. May utos po yan. Kaya lang, walang utos yung takdang halaga sa pagbibigay. Takdaan mo, pwede bang tag-1,000 kayo dyan, tag-2,000 kayo? Ay, may takdaan na yon. Yun ang mali. Yung takdaan mo, baka pwedeng magbigay kayo ng tag 10%. Ayan, mali po yun. May takdaan na yon. Yun ang mali. Yun ang hindi utos. Pero yung magbigay ka, utos yun. Alang, ayon sa yung kaya. So, tingnan po natin mga kapatid, na kahit si Abraham, aminado naman siya, hindi utos. Maging si Jacob, hindi naman utos sa kanya yun Ano nyo kung anong tawag po doon? Yung kanyang panata niya po yun. Panata niya. At titignan natin, kahit si Abraham, ang kanyang mga sambahayan, hindi niya inutusan na obligahin magbigay ng ikapo. Kasi sa kanyang punto, hindi natin malaman kung obligado ba o hindi. Kasi una, hindi naman daw obligado. Meron naman siyang puntong obligado kasi kailangan sundan yung lakad ni Kristo bilang saserdote. Napapaloob din yung 10 ikapo ayon kay Abraham. Di po ba? Hindi mo alam kung kung saan talaga yung daan ng kanyang aral Kung mapapansin po natin, hindi mo alam yung kanyang daan dalawa yung dadaanan mo. Pag pumunta ka sa kanan, hindi ka nagkakasala. Pag pumunta sa kaliwa, hindi ka nagkakasala. Walang isang dila, kumbaga. Walang isang punto na aral. Diyan tayo mag-ingat. Na para bagang antamis kahit hindi ka magbigay, hindi ka nagkakasala. Meron kang kakayanan, hindi ka magbibigay, hindi ka nagkakasala. Meron ka namang kakayanan na magbigay. Tapos sabi mo, kahit hindi ka magbigay, hindi ka magkakasala. Mali po yun. May utos po. Kapag dumabag ka sa utos ni Kristo, ayon sa sulat ni Pablo, na magbigay, nagkakasala ka.
at nagkakasala ka, pag siningil mo sila ng ikapo at nagtakda ka ng halaga, no? Nasingilin mo sila at sabihin mo sa kanila magbigay kayo tag 1,000. Ayun po, mali po yun. Mali po yun. No? Hindi na po utos yun. Utos mo na yan sa sarili mo. No? At ang tawag po doon, mga aso, no? Na mga matataka, walang kabusugan. Yan. Yan po ang tawag po dyan. No? At titingnan po natin, no? Bagay, hindi naman siya kontra sa hindi naman, wala naman daw palang ikapo ng Israel. No? So hindi na po tayo doon. Solve na po tayo rin eh. Ay maging kay Abraham, hindi naman pala utos na mag-ikapo. Wala na rin problema. Ibig sabihin, sumasang-ayon sa atin na wala talagang ikapo. Ayun, wave ko na po, Sister Nance, para maano po tayo. Ay, naka-mute pala ako, sorry. Okay, so maraming salamat po sa iyo, Pastor Eric. So, wini-wave na po niya yung kanyang 1 minute and 9 seconds. Okay. Ayan, shoutout po tayo dyan kay Rene Santos watching from Tarlac at si Ruel Balala from Caloocan, Barrio Caloocan City. Ayan, magandang gabi po sa inyo. At okay, so 7 minutes. Okay, so ayon po sa napagkasunduan ay 7 minuto na lamang po ang kanilang pagtatanong na gagawin. Okay, Bro Eric, naka-mute ka po. Okay, minute po kita kanina. Paki-unmute po, paki-unmute. Ayan. Okay, so wait lang po yung aking 20 seconds. Salamat, Pastor Eric, sa iyong Okay, portion, wait lang po, wait lang po. Para akin to eh. Okay, so 7 minutes, time start now. Tanong. Pastor, una pong tanong, tinuturing mo ba ang iyong sarili na anak ka ng Diyos sa pamagitan ni Kristo ayon sa pangako mula kay Abraham? Yes or no? Categorical? Amen. Amen. No? Sumasang-ayon po tayo ayon sa pangako at hindi sa kautusan. No? Okay. Ayon sa binhi, no, ng pangako, no? Hindi sa kautusan. Pero iba po yung mayroong utos si Kristo. Iba po yun. Merong utos sa bagong tipan. Okay, next question. Okay. Kung ikaw ay sumasang-ayon na ikaw ay binhi o anak ng Diyos sa pamagitan ni Kristo through Abraham, sumasang-ayon ka ba na ang mga lahi ni Abraham, una si Jacob, ay nagbigay ng ika-10 bahagi na walang kautusan? Yes or no? Categorical? Jacob, gaya ng sinabi natin, walang utos, na nagbigay siya ayon sa kanyang yun yung kanyang panata. Si Isaac walang nasulat. Si Sarah walang nasulat. Yung mga niya walang nasulat na nagbigay sila ng ikapo. Okay, typos tayo. Yes, ano pong objection? Ang tanong ko po sa kanya, sumasang-ayon ka ba? Kasi inamin naman niya na anak siya ng Diyos through faith, through Jesus Christ, ayon sa pangako sa mga binhi ni Abraham. Sumasang-ayon ka ba na yung mga binhi ni Abraham ayon sa pangako through Jesus Christ ay nagbibigay ng ika-10 bahagi? Yes or no? No. Okay. Wala namang ganun na nagbigay sila eh. Wala kang nabasa eh na nagbigay sila ng ika-10 bahagi. Ang sinabi mo lang kay Jacob ayon sa kanyang panata, hindi naman utos ni Abraham yon. Walang ganun. Kahit ikaw na rin nagsabi, walang inutos sa kanila sa mga hindi na magbigay ng ikapo. At kahit hindi sila magbigay ng ikapo, hindi sila nagkakasala. Kahit huwag kang magbigay, sabi mo, hindi nagkakasala eh. Okay, next question. Okay, hindi naman pagkakasala ang tinatanong ko sa iyo, yung pagbibigay. Napatunayan ba na ang lahi ni Abraham nagbigay sila ng ika-10 na walang kautusan? Yes. Wala. Si Abraham nagbigay siya ayon sa kanya nung siya'y dumigma. Yun ang ibinigay niya at yun lang ang ginawa niya one time. Wala na. Mr. Moderator. Yes, Malinaw po ang aking tanong. Okay, paki-rephrase po ulit yung tanong. Okay, ang akin pong tanong, Pastor, pakinggan niyo po mabuti. Ang akin pong tanong, ikaw ba ay sumasang-ayon na ang lahi ni Abraham ay nagbibigay ng 10 bahagi na walang kautusan? Yes or no? Ayan, sinagot ko na, no eh. No? Wala namang nasulat na gano'n. Ang nasulat lang si Abraham ang nagbigay. No? Kay Melchizedek. At one time lang nangyari yon. Hindi niya inutos sa kanyang sambahayan na magbigay kayo ng ika-10 na bahagi. Walang nasusulat na ganyan.
Bakit nyo sinasabing merong ganyan? Wala naman kayo napapatunayan. No? Ang kanyang Okay, sambahayan. next question. Next Mali ba question. kaya? Ulit ang tanong, Pastor. Next question. Meron ka bang mababasa sa panahon ni Melchizedek na tumanggap ng ikapo ay inuutos ng Diyos na tumanggap ng ikapo? Meron bang utos? Sagot? Wala. Hindi inutusan si Abraham magbigay ng ikapo, no? Kundi yun binigay niyang kusa niya, hindi nag-utos ang Diyos doon. Kusa niyang ibinigay doon. One time yon, at hindi niya ibinigay yon, inutos yon sa kanyang sambahayan. Wala kang mababasang ganyan. Lalo na sa mga hintil, sa pangako, walang utos na ganyan. Ikaw na rin na nagsabi na ganyan. Okay, next question. Sumasang-ayon ka na Next ngayon question. na ang pagbibigay ni Abraham o ni Jacob ay hindi ayon sa utos, yes or no? Categorical? Hindi naman talaga ayon sa utos eh. Wala nga utos eh. Hindi utos sa kanila yon, no? Walang utos. Mr. Yes. Moderator, malinaw po yung tanong ko. Okay, sige, paki-rephrase po tapos po categorical po siya, Malinaw po no? ang aking tanong. Ang tanong Sige, ko po, paki-rephrase po. sumasang-ayon ba siya na si Abraham at Jacob ay nagbigay sila hindi sa paraan ng utos? Yes or no? Ayan, sagot? Objection, Mr. Yes, counter objection po. Malinaw po yung ating sinagot eh. Bago ko sagutin, nagbigay po muna ako ng categorical. Dapat nakikinig siya. Sinagot ko na eh. Nag-categorical ako. Ano po okay, sige. Ano po yung objection niya? So, siguro, Miss Moderator. yes po, pero parang hindi ko lang kasi narinig yung yes or no, parang kasi ang yun. ano po niya, yes or no, hindi ko malaman. Kanina nag-no siya tapos nag-yes siya. Ano ba talaga, Pastor Eric, ang sagot mo? Ulit ang tanong. Okay, Yes sige, po. ganito na lang. Ganito na lang po. Paki-rephrase for the last time po yung tanong, Bro Eric, then sasagot po ng 20 seconds. Kung may categorical, then magpapaliwanag po ng 20 seconds. Okay, sige, Okay, the paki-rephrase po question ulit must yung be tanong. answered yes or no. Okay, sige. Sumasang-ayon ba si Pastor Eric Villanueva na ang lahi ni Abraham, even Abraham itself, nagbigay sila ng 10 bahagi na walang utos, yes or no? Categorical? Objection, Madam Moderator. Typos. Okay, yes. Ano pong objection, Pastor? Hanggang ilang beses ba ang objection dito? Also, dilemma po yung tanong niya. Nagbibigay po siya ng tanong na tawag dito na limited na option. Wag mo ako sabihan na ang kanyang sambahayan, no? Dapat wala namang sambahayan nagbigay ng ikapo, ba't sasabihin mong oo, yes? Tapos kay Abraham, dinoble mo yung tanong mo pag tinignan mo eh. Ano isasagot ko ron? Okay, sige. Ulit ang tanong. Okay, sige. Ganito na lang. Okay, wait. Yung tanong para makuha mo. Actually, yes, moderator's time po. Kanina, inulit ko lang kung talagang consistent ka eh. Okay, sige. Moderator's time po muna. Naka-time post tayo. Yes, Pastor. Bro Eric, wait po. Okay, sige. Since yung ating pong rules, yun nga, ay yun na yung pinakasagot ni Pastor Eric, ay mag-next question po tayo. Then, tuloy po tayo sa ating Q&A. Okay po, Bro Eric? Okay, sige, tanong. Okay, ano ba, ulitin ko o panibagong tanong? Panibago po kasi nagpaliwanag na siya nung kanyang sagot kanina. So, since hindi kayo direct na sinagot, then, yun na yung pinakasagot sa inyong tanong kanina. So, sabi dun sa rules, mag-the-next question po tayo. Okay, sige. Okay. Mamaya na lang yan sa rebuttal ko, tatandaan ko lang. Okay po, sige. Time resume. Tanong. Okay. So, Pastor Eric, nabanggit niyo po kanina yung ikapo ay utos. Pag hindi ba nagbigay ng abuloy, yan po ba ay kasalanan dahil yan ay inuutos? Yes or no? Sagot? Madam Moderator, Yes. lang po, specific lang yung tanong. Ano ba yan? Ikapo o abuloy? Kasi dalawa po yung tanong niya eh. Abuloy po ang ano ko eh. Paki-rephrase lang po, abuloy na po, hindi ikapo Sige po. Hindi ikapo, abuloy po. Kasi nabanggit niyo po kanina eh, pinangre-rebat mo sa akin eh. So I want to clarify this statement from you. Okay, sige. Abuloy daw, Pastor. Kanina, yung abuloy ay utos. Malinaw po yun.
Ang abuloy na magbigay, utos, pasya, utos yun. Kapag hindi ba nagbibigay, dahil yan ay utos na mag-abuloy, yan ba ay kasalanan? Yes or no? Yes, sumuway ka sa Categorical. utos ni Kristo eh. Ha? Meron ka naman pambigay, di ka nagbigay. Alam ng Panginoon yung puso mo, ba't di ka nagbigay? Sabi nga, mapalad ang nagbibigay, no? Kaysa sa tumatanggap. Paano ka pagpapala, hindi ka magbibigay. Magbigay ka ayon sa pasya mo, utos yan. Nagkakasala ka kapag lumabag ka at sinuway mo yung utos na parang pagbibigay. Next question. Okay, next Okay. question. Since na ang sagot mo ay verbatim, tatanungin kita ng verbatim kasi very clear and precise ang iyong sagot. Verbatim, saan mababasa na ang hindi nag-abuloy ay nagkakasala? Pakibasa at anong talata? So, word for word, ang hindi nag-abuloy, utos yun. Kapag hindi ka sumunod sa Objection po? utos, Okay, time pag post, hindi time ka post sumunod sa tayo. utos, nagkakasala ka. Objection, pakipost po yung time. Yes po. Ano pong objection, Ang Bro Eric? objection ko po, malinaw po ang aking tanong, Miss Moderator, Yes po. na saan mabasa? Malinaw po yung aking inihiling. Kasi ang sagot po niya, very clear and very precise, verbatim. Then I would like to request to the affirmative na saan mabasa na ang hindi nag-abuloy ay nagkakasala. Basa, saan mabasa? Okay, sasagot na po ba kayo, Pastor Eric? Yes. Okay, time resume. Sagot. Word for word, no? Na abuloy, wala. Pero yung sumuway ka sa utos, no? Nagkakasala ka, ganun lang kasimple yun. Pag sinaway mo yung utos na magbigay, hindi ka nagbigay, meron kang pambigay, sabi sa Santiago, pinauwi mo ang kapatid mo, hindi ka nagbigay. Sabi mo magpalamig, magpainit, kumain, hindi ka nagbigay. Okay, No? next question. Nagkakasala ka. Next So, question. ikaw ay sumasang-ayon ngayon na wala palang mabasa, yan ay sa sarili mong opinion. Yes or no? No, Categorical? meron. Sagot. Meron. Kaya nga binamitan kita ng talata eh. Palaalisin mo yung kapatid mo, hindi mo binigyan. Bigyan mo. Pag hindi mo binigyan, nagkakasala ka, patay pananampalataya mo. Next question. Saan mababasa na pag hindi mo binibigyan ay nagkakasala? Kasi term mo yan, nahabulin kita dyan. Sa Santiago 2. Pakibasa, pakibasa. So, basahin mo na kasi ang sasagot natin 20 seconds lang. Saka tumawag ka ng moderator. Okay, ilang minuto ba, Sister Nads, na natira? Okay, time post. Bali po, Okay. Bro Eric, alam Ubusin niyo ko pa naman yan. po, Meron pa. ano po tayo ha, running time po tayo. So 20 Okay, seconds lang po opo, yung running pagsagot. time po yan. So may Okay, 1 sige, minute sige. pa ako. Sige po. Nabanggit mo kanina, yung utos na galing kay Kristo, kay Pablo. Meron bang mababasa na sinasabi ni Pablo na hindi utos ng Panginoon kundi sa sarili ko? Meron mababasa? Wala. Meron. Categorical? Meron siya sinasabing ganun. No? Pero, yung punto na sinasabi ko, na ayon sa sinusulat ni Pablo, magbigay kayo. Kasi nakita niya nangangailangan eh. No? So, yun ang utos ni Kristo, magbigay kayo, mag-ambag kayo. At ginagawa nila ambagan tuwing linggo, isang unang araw ng sanlinggo. Basahin mo, Okay, 16:1. next question. Ito. Okay, sunod na tanong. Okay, so hindi pala lahat ng sinasabi ni Pablo ay utos ni Kristo. Yes or no? Hindi Categorical? lahat ng sinasabi ni Pablo, utos ni Kristo. Pero, no, hindi kumokontra sa utos ni Kristo. Bigyan mo ako ng talata kung ano yun. Hindi siya kumokontra. Minsan lang siya nagsalita ng gano'n patungkol sa pag-aasawa sa mga anak, no, sa babae. Pero ito, utos niya yan. Pag sinaway mo yung utos ni Kristo, nagkakasala ka, palalayain mo yung kapatid mo, di mo pinapakain. Okay, next question. Sunod na That's, tanong. So, last question. Yung sinabi ng Biblia sa Galatian ni Pablo na yung ayon sa pangako kay Jesus Christ. Yung si Jesus Christ na saserdote, ayon sa pagkasaserdote. Wala nang time. Okay. Sige na. Time is up. inabot Bro Eric. Okay, so maraming salamat po sa iyo, Bro Eric, at sa iyo, Pastor. Okay, so dako na po tayo sa rebuttal stand ng ating negative side. Okay, Bro Eric, time is start now, 10 minutes. So, makita natin mga kapatid na ang sagot po niya ay
hindi po siya consistent. Yung una pong cross-examination natin sa kanya, tinanong po natin siya, Pastor Eric, meron po bang personahe na nagbigay ng ikasampu na hindi sa ilalim ng kautusan? Sabi niya, meron. Sagot niya, meron. Pero pangalawa, no. Tinanong natin siya uli at dito niya tayo tumagal. Si Abraham ba at si Jacob, nagbigay ba sila na hindi ayon sa kautusan? Ang sagot niya, hindi. Di ba? Ang sagot niya una, yes, meron. Pero ngayon, hindi. Saan ba talaga? Ay bumalik din pala sa kanyang pangungusap na dalawa ang tinatahak niya eh. Pinasa niya sa akin kung gusto ko ibalik sa iyo. Hindi siya consistent. Pero dito napatutunayan natin na ang lahi ni Abraham at pinatunayan ni Jacob, hindi naman pag sinabing ganun, uy, yung mga anak niya sunod-sunod, i-state pa ng Bible, common sense. Common sense na maging si Abraham, maging si Jacob, and I believe yung mga succeeding niya, nagbigay yon. Bagamat, hindi na stated sa Bible. Pero the fact is, na nagbigay na walang kautusan. Eh kahit sabihin mo, di, pasyon niya yun eh. Ang tinatanong, may kautusan ba? Wala nga eh. Ang sabi niya, pasya nga yun bro. Yes. Pero ang point is, nagbigay ba siya na hindi ayon sa kautusan? Dapat alis ka. Yes. Kasi ang pinopoint out natin dito, ang ipinangangalandakan mo ay base sa kautusan. Pero dito, sa hintil, wala. Di ba? Wala. Pero mayroong nagbibigay. At yan ay mula sa kay Abraham. At maging ang kanyang lahi na si Jacob ay nagbigay. Na tinanggap ni Melchizedek. Namatay lang si Melchizedek eh. Dahil sa, siyempre, death ang reason. Kaya, ang pagkasaserdoti ni Kristo as order of Melchizedek, ay di, kung merong saserdote, di ba merong tithes? Merong tithes eh. Hindi po pwede na magkaroon ng saserdote na walang tithes. Ang kaibahan lang, ang pagkasaserdote ni Kristo at Melchizedek hindi nakasalig sa kautusan. Bakit hindi mo matanggap yan? Di ba? Hindi naman ako nagsabi dyan eh. Natutunan ko lang sa Biblia. Ay dapat i-rebuke mo yung Biblia. Ay, wala nang utos ngayon. Wala nang utos eh. Hindi mo ba maintindihan yan na ang panahon ng hintil ay hindi nakasalig sa kautusan bagamat nagbigay sila ng ikasampung bahagi dahil sila ay binhi ni Abraham. Dahil kay Kristo, ikaw ay nagiging anak ng Diyos. If you are truly the Son of God through Jesus Christ, ibigay mo. Ibigay mo. Ngayon, kung hindi ka magbigay, that's your own conviction. Kaya nga pa siya eh. Ngayon, pag nagbigay ka ba ng maliit at higit sa 10, pasya pa rin yun. Pero pag sinabi mong 10 diinan, utos, hindi ka pwedeng lumabag dyan. Oh, ikaw Eric, ikaw ay isang Hudyo, hindi ka nagbigay. You are obliged to parusahan ng Diyos. Kasi utos yun eh. Hindi mo pwedeng baliin yan. Pero sa hintil, hindi mo po pwede sabihin na nagkasala ang tao, wala nga kautosan. Paano mo patawan ang isang tao? Wala namang utos. Ganito po yan. By faith. Pag sinabing by faith, you are comprehended enough that you are the sons and daughters of God through Jesus Christ. Dahil yun ang ipinapangako ng Diyos sa pamagitan ni Abraham. Na ang binhi hindi sa marami, kundi ang binhi na tinutukoy ay sa pamagitan ni Jesus Christ. Now,
Si Kristo ba ang iyong sacerdote o hindi? If your answer is yes, then may tithes dyan. Hindi po pwede na magkaroon ng tithes sacerdote sa bawat kapanahunan kung walang tithes. Kaibahan lang pagdating dito sa grace, no? Hindi na siya nakasalig doon sa utos. Yan ang dapat mong matutunan para comparative tayo ba, hindi ang kaisipan natin, iyon lang ang natutunan natin, tapos ano ang utterances natin? Di ba? Mapapansin mo yung utterances? Dahil kapos ang unawa sa pagdating ng ganon, hatol ang lalabas dyan. Then hindi tayo patas sa Diyos at kasalanan sa Diyos ang hindi pagiging patas. Nakita mo na sa Bible na merong nagbigay ng tithes na walang kautusan, tapos sasabihin natin na kung ano-ano man. At lumabas sa bibig mo dyan. May mga pastor na ganito. Pasalamat, hindi ako pastor, no? Isang ordinaryong membro lang sa aming iglesia. Pero masugid na po ako magkaaral. At privilege na makaharap ka bilang isang pastor at lisensyadong pastor. At iyan ay isang karangalan para sa akin. Dito napatutunayan ko mga kapatid, sa pamagitan ni Abraham, sa pamagitan ni Melchizedek, sa pamagitan ni Jacob, na sila ay nagbigay na walang kautusan. Ganon din ang mga hintil ngayon na walang kautusan. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos at ang Diyos nasa iyo, hindi mo pwedeng pagdamutan ang Diyos, lalo na pag ministry ang pag-usapan. Diba? Wala naman tayong kayamanan dito sa lupa. Ang maling impression lang, yung mayaman yung mga kapastoran ngayon, nasa magandang, that's a bad impression. But if you go through the truth in reality, if you are the seed of Abraham through Jesus Christ, then dapat alam mo to. Yung presentation niya kanina, nag-present siya, hindi naman para sa hintil. Pero ang topic namin na hindi na sa panahon ng hintil, ang pinipresent niya, yung dito sa loob. Ang paksa namin dito sa panahon ng hintil. Kaya lumalabas, wala siyang pinipresent. Wala siyang pinipresent patungkol sa hintil. Ang pinipresent niya patungkol sa Hudyo. Hindi naman ako kontra nun Hindi ako kontra sa kautusan ng Diyos sa Hudyo na magbigay talaga sila ng ikapo. Wala namang kontra dyan. Pero speaking of the time dispensation ng Gentile, walang kautusan yan, amigo. If you accept it or not, review your Bible. So, diniin niya kanina, utos yun Yung yung abuloy, rather, utos yun pag sinabing utos, pag hindi mo nagkasala, nung hiningian natin dyan ng ebidensya. Wala. Pag nagsalita ka dyan, dapat suportado yan. Di ba? Kasi mabigat na yan Nagkakasala ka kapag hindi ka sumunod na mag-abuloy. Wala siya maibigay. Di opinion niya yun. Dapat aminin mo na opinion mo yan. Yan ay ini-encourage ni Pablo. Kasi ang mga iglesia sa panahon na yun, sa pangangaral ni Pablo, hikaho sila. Kaya ini-encourage niya yung mga inaaralan niya na magbigay ayon sa pasya ng iyong puso. Kung hindi magbigay, paano kung walang maibigay? Nagkakasala ba? Paano kung nasa banig ng karamdaman? Kasi utos, pag sinabing utos, obligado yan. Paano kung yung nasa banig ng karamdaman, walang maibigay at kailangan bigyan pa? Para sa kanya nagkakasala. Then hindi patas ang iyong timbangan, Pastor Eric. Dapat patas tayo. Na? Okay, so yan, sakto, time is up.
Ayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Brother Eric, para sa iyong rebuttal stand. Okay, so ayan si Brother Rene C. Santos. Okay, so dako na po tayo para sa ating pagtatanong ni Pastor Eric. Pa-unmute po, Pastor Eric. Naka-mute ka po. Okay, so kung ready na po si Brother Eric para sa pagtatanong ni Pastor, para sa iyong rebuttal stand, 7 minuto. Time start now. Tanong. So, saan ko sinabi kapag nasa banig ng karamdaman at walang maibigay ay nagkakasala? Yun na nga yung pinangre-refute ko sa iyo eh. Kasi ang tanong ko sa iyo kanina, Moderator, objection. Time pause. Okay, yes, Malinaw ano yung, pong objection? yung tanong ko. No? Sagutin mo, saan ko sinabi ko ba yon? No? Iba natin. Sinabi ko ba yon? Saan ko sinabi yon? ako may sabi diyan kasi Okay, pang-re-refute Okay, ko yan sa iyo kasi hiningian kita ng talata na saan mababasa kapag hindi nagbigay ay nagkakasala. Ang stand mo kasi nagkakasala. So Okay. I make a scenario to compared with your statement kasi obligado yun eh. Magbigay ka. Eh paano kung yung nasa banig ng karamdaman hindi makapagbigayan para sa Okay. nagkasala So, ibig yan? Okay, sabihin, teka, wait lang po. Naka-time pause po kasi tayo kasi nag-object. So, sumasagot na pala si Bro Eric. Ano? Pinakasagot mo na po yun, Bro Eric. Okay po, kasi Ang, mag-next question na ang, si ang Pastor. sinasabi ko okay. po, So, dugtungan ko po, Teka, no? wait lang. Sige. 20 seconds lang, 20 seconds. Okay na yan. Mag-next question na lamang po tayo. Ilan ba Okay. yung sagot, Sister na 20? Ganito po kasi ano pangalan nito? Nag object po kasi si Pastor Eric. So, sumagot ka, 'di ba, Bro Eric? So, inassume ko na hindi pa 'yon pagsagot. Akala ko nagpaliwanag ka lang din. So, yung pala ay sagot na. Okay? So, ganito na lamang po. Nakuha naman po yata ni Bro Eric ay ni Pastor Eric yung sagot. At magde-next question na po tayo. Okay? Okay, Okay. sige. Time resume. So, Okay, sabi tanong. mo pero, no? May pero kang pero eh sa pagka saserdote ni Kristo na magbibigay si Abraham o magbibigay ng ikapo, no? Ngayon, pag pinagdamutan mo, hindi ka nagbigay ng ikapo, no? Hindi ka nagbigay ng pasya mo ng ikapo. Nagkakasala ka ba? Oo, hindi. Hindi nga, kasi Categorical. hindi nga siya Sagot. kautusan eh. Ang nagkakasala, Pastor, yung nasa ilalim ng kautusan, you are obliged to give. Pero dito sa panahon ng walang ang kautusan eh. Paano ka ba hahatulan ng Diyos walang kautusan? Dito, ang ipinapakita lang dito, no, na nagbigay ng walang Okay, kautusan next question. kasi sa pangako. Sunod na tanong. Okay. Sunod na tanong natin, no? So, etong si Kristo bilang saserdote, na hinalimbawa mo na kailangan na kung si Abraham gumawa nun, kailangan din gumawa ang mga Kristiyano. Kaya nga sabi mo, pero. No? Tapos pag sinabi mong pero, pinagdadamutan mo, sabi mo kanina. Ngayon, kung hindi ako nagbigay, uulitin ko. No? Hindi ako nagbigay. No? Ibig sabihin, dumating yung pagdadamot ko. No? Hindi ako nagbigay eh. Dahil wala ako sa kautusan, hindi ako nagkakasala. Sabi mo, nagkakasala ba talaga ako? Na wala ako sa kautusan? No? Na hindi ako magbibigay ng ikapo? Hindi ka nga hindi ka nga nagkakasala kasi walang kautusan, no? So, ibig sabihin, hindi mo pa naintindihan na ikaw ay lahi ni Abraham sa pamagitan ni Kristo. Kasi ang lahi ni Abraham, nagbibigay yun eh. Kasi sila ang mga children and daughters of God in accordance to the promises, but not under the law. Okay, next question. That is clear. Sunod na tanong. Ulitin ko, dapat intindi mo sinasabi ko eh. Hindi under the law ang sinasabi ko. Puro ka under the law. Sabi ko kay Abraham ayon sa pangako. No? Sabi mo, you must oblige. Kung hindi ako nag-oblige, hindi ako sumunod. Ayon kay Abraham sa ginawa niya, nagkakasala ba ako? Not under the law. Oo, hindi. Categorical? Sinasagot ko na kita hindi eh. Hindi ka satisfied, di ba? O, ulitin natin yung sagot. Kasi meron kang pananampalataya. Ang pananampalataya kasi nag-grow ka eh. Naiintindihan mo yung flow bilang isang anak. So bilang isang anak, ang obliged, meron kang gampanin. Kasi may ministry. No?
Pero hindi ka nasalig doon, nagbigay ka ng 10 dahil sa kautusan, hindi. Nagbibigay ka ng 10 dahil lumalago ka. You are Okay, next declaring that question you tayo. are the Next Ano, sons and question. daughters saan of mo God. gampanin? Kung hindi Next ako question. gumampan sa aking Hindi, ministeryo, pakiulit, Pastor, dahan-dahan Pastor, lang saan mo tayo, no? typos. gampanin? Saan Paki, mo Okay, type. gampanin ang Teka pagbibigay, lang, no? Pakipost muna, bro, pakipost. yes, naka-post po. Pastor Eric, sige, wag kayo, hindi niya naiintindihan, so nagsasabay kasi kayo. Okay, so, Pastor Eric, pakiulit po yung tanong. Okay. Saan mo Sige po, gampanin Pastor. bilang ministeryo? Wala, hindi under the law. Gampanin. Lumalago ka sa mo. Paano nga kung hindi ako nagbigay? Bilang isang Kristiyano, hindi ako nagbigay. No? Yung gampanin, hindi ko ginawa. Nagkakasala ba ako sa pag hindi ko pagbibigay ng ikapo? Oo, hindi. Categorical? Pang-apat na sagot sa isang tanong. Hindi nga eh. Kasi wala nga kautusan. Pero kapag ikaw ay lumalago at na-recognize mo na ikaw ay anak ng Diyos sa pamagitan ni Abraham na pangako kay Kristo Jesus, dahil ikaw ay ang saserdote mo si Kristo, naiintindihan mo, no, ang pagbibigay na hindi Okay, next nasalig question. sa kautusan. Sunod na tanong. So sabi mo hindi nagkakasala sa pagbibigay at kailangan lumago. Paano nga kung hindi ako lumago, hindi ako nagbigay, gaya ng ginagawa ni Abraham? Nagkakasala ba ako? Hindi. Panglimang sagot sa isang tanong, hindi nga. So since na hindi ka pa lumalago, then the Holy Spirit will convict you na you are the seed of Abraham to Jesus Christ. At meron kang dapat makita yan bilang ikaw ay pagmamay-ari ka ng Diyos. So Okay, sinong next question. tatanggap ng ikapo? Ano po? Kung si Kristo bilang saserdote, sinong tatanggap ng ikapo? Sister, sino ang tatanggap ng ikapo? Yes po, yes. Si Kristo bilang saserdote, sabi mo, saserdote siya no? Sino ngayon tatanggap ng ikapo? Ang tatanggap ng ikapo diyan kasi sa iglesia kung saan ka nabilong, no? Doon mo ihuhulog yan para gagamitin sa ministry para sa kaluluwa. Yan ang purpose diyan. Ang sabi po ng Bible, God give it the power to get wealth to establish His covenant. No? Yung pagbibigay Okay, next natin sa question. Diyos para Sunod sa na tanong ministry po. yan. Sunod na Para tanong. sa kaluluwa, Pastor Eric. Sunod na tanong. Okay, sunod na tanong, Okay. So malinaw, sabi mo hindi ako nagkakasala, pag hindi ako nagbigay ng ikapo. Hindi ako nagkakasala pag hindi ako nagbigay ng ikapo. So ano yung pinaglalaban mong ikapo kung hindi mo na ako nagkakasala? Ang ipinaglalaban kong ikapo, no, yung pasya mo. Kasi lumalago ka eh. You recognize it that you are from Abraham to Jesus Christ. Dapat mo ma-recognize yan. Then if you recognize that moment or that truth, then meron kang gagampanan. Okay, next Kasi question. ang pagbibigay niyan para yan sa ministry. Next question. Sunod na tanong. So sabi mo kung ako'y nagbigay naman ng 2, ulitin natin para natin. Kung nagbigay ako ng 2, ibig sabihin hindi ako lumalago. Sabi mo hindi ako nagkakasala. Tama, mali? Sagot? Tama, hindi ka nga nagkakasala. Kahit nga hindi nagbigay, lalo na yung nagbibigay ka ng 1, 2. Di ba? Pag umabot ka sa maturity, Pastor, doon sa mga bagay na gustong i-reveal ng Diyos sa atin, you understand the plan of God in terms of giving without the law. Okay, next question. Almost time. Wala na, 7 na lang eh. Hindi nakakayanin. Okay, so maraming salamat po sa iyo, Pastor, para sa inyong pagtatanong. Okay, so dyan po nagtatapos yung kanilang Q&A para po sa kanilang mga rebuttal stand. Ayan, napaka-smooth, napakapayapa po ng ating debate. Ayan. Okay, so dako na po tayo syempre sa ating final conclusion. Okay, so mauna po dito syempre yung ating negative side. Okay, Brother Eric, 5 minuto para sa iyong final conclusion. Time is start now.
So maraming salamat po, Sister Nad, sa iyong pong handle sa amin, Pastor Eric. Although, at maging kay Pastor Eric, maraming salamat na ako po ay naanyayahan mo sa itong ganitong paksa. At ang mungkahi ko lang, ako, Pastor, matagal na po akong debatista, kilala po ako, Sister Nad. At hindi ko po intent and purpose, Pastor, na manalo o matalo. Wala po sa aking ideology, nakikipag-debate ako kasi gusto kong manalo. Hindi po ganun. Ang purpose ng pakikipag-debate ko, Pastor, informative. Ini-inform ko, pinakita ko sa iyo ngayon, at pinarinig ko nasa live na yung paraan ng pamamahayag. Maganda nga yung flow ng atin pong debate, walang talagang, medyo may paspasan, pero kaya pong i-handle. So ako po ay informative debater. Kung ano po ang natutunan ko, yun lang po yung isi-share ko. Not to the extent manalo. No, wala po sa akin yan. At dito naman, napapatunayan ko naman na ang hintil ay wala talagang kautusan. Pero, nagbigay po. Kasi if we recognize, gusto ko pong ulit-ulitin nito, no? If we recognize that we are the sons and daughters of God through Jesus Christ, then we are the seed of Abraham. Sabi nga ng Bible sa Galatians, di ba? Kung kayo ay kay Kristo, ay kayo ay binhi ni Abraham. So, malinaw po yun. Kasi ang passage po kay Kristo eh. Lahat naman tayo kay Kristo. Kung tayo ay kay Kristo at siya ang saserdote, malinaw po na meron talagang pagbibigay. Dangat lang, hindi nakasalig sa kautusan. At pinatunayan ko naman na meron talagang karakteristik sa Bible na talagang nagbigay sila. Ako, nagbibigay ako ng tithe, hindi para pagpapalain. Sa Hudyo naman ito, hatak to Pastor sa Hudyo kasi conclusion naman. Sa Hudyo, may pangako talaga, I will open the gates of heaven. No? Subukan niyo ako. Sa Israel 'yon. Pero ako, sa akin na nagbibigay ako hindi para pagpapalain. Nagbibigay ako, I want to obey God. Kasi alam ko na gagamitin yan for ministry. Although, yung lahat ng mga nandito sa lupa, hindi naman atin. Sa Diyos yan. No? Ginamit lang tayo, handler lang tayo dyan, kung paano natin gagamitin yan. Yung iba nga, ang yaman-yaman nila, nagbibigay nga sila doon sa mga kapuspalad. How much more sa ministry? How much more para sa kaluluwa? Kasi ang komisyon ni Kristo, no, ipalaganap. Ang komisyon ni Kristo, maligtas ang lahat sa pamagitan ng pangangaral. Kung walang magbigay. Dahil hindi nga naabot yung pagbibigay na hindi naman, kaya maraming na-stumble dyan eh. 10 ganyan. Pero kung titingnan natin, kung lumalalim na tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, dapat ma-recognize natin na mayroong pangangailangan ang iglesia. At mayroong commission ang Kristo sa iglesia na ipangaral. Paano? Paano makasakay ng eroplano yan? Paano makasakay ng bus? Paano makakuha yan, no, ng mga pangangailangan kung wala namang nakakaintindi sa ganung bagay? And I believe God will convict each and every one of us para ang kanyang ministry na ipinagkaloob sa bawat isa ay talagang aandar. No? So, ulitin ko, kunti na lang ang minutes ko. Napatutunayan ko mga kapatid na may ikapo sa hintil na hindi nakahalig sa kautusan. Kaya tinanong ko siya, Pastor kanina, Pastor, ilan po ang tithes na ayon sa iyo?
Siguro nakaligtaan lang ni Pastor, but I believe i-review din ni Pastor yung atin pong debate, no? Okay, so time is up. Okay, yan. Maraming salamat po sa iyo, Brother Eric. Ayan, at dako po tayo sa ating tukayo na Pastor Eric. Ayan. Okay, para sa kanyang final conclusion. Okay, Pastor, 5 minuto. Time start now. Yes, okay. Salamat din no, sa Panginoon, no? Sa ating katunggali. No? So dito maliwanag ano, na ang ating topic, no? Sana hindi siya pumayag na ang topic namin na ang kautusan ng Israel no, na ikapo ay hindi ayon sa hindi na ayon sa mga hintil. Sana hindi siya pumayag. Kasi ang aking presentasyon, binanata niya. Kasi yun yung tema eh. Yun yung topic eh. Di ba? Yung ikapo ng Israel. Tapos sasabihin mo, hindi yung topic, dapat di ko sinabi. Anong klase? Yun yung topic natin eh. Yung ikapo ng Ngayon, wala ka palang, hindi pala ayon sa iyo yung sa Israel. Dapat sinabi mo. No? Ngayon, kapag sinabi mong walang utos ang Kristiyano, kasi sinungalingan yan. Dahil tayo bilang mga Kristiyano, we're under the law of Christ. Huwag mong sabihin walang utos kay Kristo. No? Para ipalangandakan, no, na gumagawa kayo ng kusa nyo by the Spirit. Tandaan mo, we are under by the law of the Spirit. No? May utos yan, may salita yan. No? Kaya wag mo sabihin walang utos. Ngayon, no, nagkaroon ka ng kaisipan no, patungkol sa karamdaman sa banig. Sabi mo sa akin kanina na tawag dito, hindi nagkakasala kapag hindi tinulungan yung mga nasa banig ng karamdaman. Ang pala, nung hinanapan kita, na kung saan ko sinabi, nag-isip ka lang pala ng ganong konklusyon. Na nagkamali ka, ang dami mong naging sablay, no? Patungkol sa mga sinabi ko. No? Doon na yung binintangan mo ako ng kung ano-ano, pag nireview mo. No? Wala na hindi ko sinabi, kaya natatawa ako eh. Natatawa talaga ako sa mga hindi ko sinabi, na tulad nito, na mga may karamdaman na hindi tutulungan. Sabi ko nga, si Santiago, no? Sa 2, basahin mo maigi, yung mga kapatid na nangangailangan, pinaalis niya, hindi niya binigyan ng damit ni makakain. Sasabihin mo, hindi nagkakasala. Nagkakasala yun. May utos kay Kristo, magbigay eh. Sabi mo, walang kautusan, walang utos kay Kristo. Ang tinutukoy mo palang kautusan, yung Hudyo, yung Israel, iba yun. Hindi yun ang tinutukoy ko. Kaya dito, wala kang napatunayan, kapatid, kaibigan, no? Wag mo ipagdamdam, no? Na itong ikapo, utos talaga. Sabi mo, hindi lang oblige. No? Hindi ka inaatasan, hindi ka inuobliga. Pero yung dating ng salita mo, kapag dumating ka sa puntong doon, kailangan gawin mo. Ano ba talaga? Meron kang pinupunto. Kaya lang nagpapaligoy-ligoy ko sa una na parang bigang ang sarap pakinggan. Pero sa dulo, meron pa rin obligasyon ka, yung ikapo ni Abraham. Which is hindi naman utos. Sabi mo, hindi utos. Kung hindi utos, bakit mo iuutos sa mga Kristiyano? Hindi nga utos. At sabi mo, ginawa nila. Wala ka na basa eh. Ang ginawa ni Jacob, no, hindi utos ni Abraham 'yon. 'Yun yung kanyang panata. Panata 'yon at hindi gumawa si Isaac, si Sarah, yung sambahay niya ng ikapo, no? Wala kang mababasang ganyan, kapatid. No? Wala kang mababasang ganyan, no? So, ngayon, no? Sabi dito si Kristo siya yung saserdote. Ibig sabihin, bilang saserdote, tatanggap ka ng ikapo. Di po ba? Ngayon sasabihin niya, meron naman tatanggap diyan sino? Yung mga nasa pangasiwaan. O di hindi si Kristo ang tatanggap. Dapat si Kristo ang tatanggap kasi siya saserdote. Di po ba? So lilihis ka na naman diyan. Lilihis ka sa yung aral kasi siya nga yung saserdote, siya dapat yung tatanggap nito. Hindi yung kami. Kasi siya yung maglilingkod patungkol doon. No, sakit tinatanggap mong ikapo. Yan. Wala naman tayong laban sa pagtulong. No? Pero ang problema rito, kapatid, no, tulad ko rin, na hindi ako nakikipagdebate para manalo, kundi magpahayag at ituro talaga kung ano yung aral patungkol sa sinasabi ng Biblia. Walang lilihis. Dapat nasusulat. Ngayon, kapag sinabi mong saan pa nasusulat, na kapag hindi nag-abuloy, ayun. Kapag hindi ka nag-abuloy, wala kang kakayanan, hindi ka talaga nagkakasala. Kasi pasya yun eh.
Pero kung hindi ka mag-aabuloy, nakita mo yung kapatid mo, meron ka naman, doon ka nagkakasala. Huwag mo sabihin hindi ka nagkakasala, may utos si Kristo. Kapag walang utos si Kristo, hindi ka nagkakasala. Kaya lang ang problema mo, 14:37, lahat na ang bawat sinulat ni Kristo ay pawang utos ni Pablo, ay pawang utos ni Kristo. May utos siya. Huwag natin sabihin walang utos. Kaya kapag sinaway mo na hindi ka nagbigay, meron kang kakayanan, nagkakasala ka. Huwag mong gamitin ang under the law of Israel. Shalom. Okay. Yan. Time is up. Okay. So maraming salamat po sa iyo, Pastor Eric. At ganun din po sa ating kapatid na si Brother Eric. Ayan, magkatukayo. Okay. So bago po tayo magtapos, yes, announcement po. Bukas, abangan nyo po 8:00 ng gabi si Brother Mark Umbao ng Born Again Christian versus Denmark Santiago po. Bukas abangan nyo po yan sa atin dito sa In Defense of the Truth. Okay, so thank you po sa share. Thank you po sa lahat ng ating viewers at sa lahat po ng mga nag-comment. Ako po hindi na kasi nagbabasa, no? Okay, so again, congratulations po sa ating dalawang debaters at napaka maayos at mapayapa na pagdedebate at paghahayag ng bawat kanilang tinitindigan sa debate na ito. Okay? Congratulations po sa inyong dalawa. At bago po tayo magtapos, syempre, bibigyan po natin ang bawat isa ng pagkakataon na meron po kayong gustong pasalamatan or meron po kayong gustong i-plug, meron po kayong gustong i-announce, mga debate nyo po, kahit po hindi dito, okay po yun. Okay, siguro unahin naman natin dito si Brother Eric. Okay, Bro Eric? Ako po, Yes. okay. Brother Eric. Okay. At unang-una, Sige po. ulitin natin, maraming salamat po kay Sister Nad. Salamat Yes po sa po. iyong... Wala ba itong Gcash? Wala po. Wala po. Magagalit Kasi sa atin si Brother Mel. yung mga previous ko na debate, ano na lang to, yung konting ano ba. So, hindi salamat po. Sister Nad, no? Okay po. Salamat sa iyong effort at I believe this is a ministry that God entrusted you. So, Diyos ang magpala sa iyo, Sister Nat, pala na Diyos yan. So, also, Pastor Eric, maraming salamat muli. Ngayon, kung maulit pa ito, ririling ako, no? Pero yung una po nating ay ang sabi ko, mayroon pang tithes sa sa bagong sa mga Kristiyano. Pero na-state pala sa iyo doon, yung tithes pala dito pala sa na ito pa'y nagpapatuloy. Pero ang sinabi ko po sa iyo, kaya umabot po tayo sa debate, may tithes pa. Kahit review po ang ating conversation, may tithes pa sa panahon ng Kristiyano. Yun po ang tinitindigan ko na meron pa po talaga. Hindi doon sa law, no? So, maraming salamat at of course, yung mga na-invite ko, hindi ko naman makita, Sister Nad, bahala ka na dyan kung mag-listen dyan. Sige At po, marami sige po. talaga akong nasendan kanina. Maraming salamat po. At God bless po, no? At kung gusto nyo po makikipag-usap araw-araw, kami po ay nasa Debaters Convention at maging sa Russia TV. Gusto nyo po makipagtalakayan talaga araw-araw. Umaabot nga tayo, Sister Nads, ng madaling araw. Opo. Dahil nga sa pagmamahal natin sa salita ng Diyos at yun po talagang enjoyment natin. So maraming salamat sa nanonood. God bless po. At God bless sa atin, Pastor Eric at Sister. Magandang gabi. Okay, salamat po sa iyo, Bro Eric. Ayan. So, dako po tayo sa ating, syempre, suki na dito sa atin sa In Defense of the Truth para sa huling pagpapasalamat, Pastor Eric. Yes, una, muli sa Panginoon, no, yung ating pagpapasalamat na nagtanyag kami ng ayon sa aming inabot at aral. At yun ay napakasarap pakinggan sapagkat hindi lamang namin natutulungan yung pakinig ng mga tao, kundi na-inform sila about sa mga iba't ibang mga aral. Gayun din sa ating magaling na moderator, Miss Nads, ay pagpalain kayo ng Panginoon, no, sa inyong pagtsatsaga sa mga bagay. No? At gayon din, no, sa ating katukayo, no, si Brother Eric, no, na ating kaibigan, no. Ito yung usapan lang, no, gaya ng sinabi mo, well-informed tayo, no, sa lahat ng mga salita at tayo nagbabahagi
para magbigay ng informasyon sa salita. Kasangga mo ako yan, kapatid, no? Kaisa tayo dyan. Hindi tayo para makipagdebate, para manalo at magtanyag ng sarili natin. At dyan naman tayo nagkakasundo. So yun, no? Mapayapang pag-uusap at naway madugtungan pa ng mapayapang pag-uusap Amen. at magandang pag-uusap para sa ikatututo. Ayun, may asa po tayo, programa. Yun lang, God bless. Okay, so maraming salamat po sa inyo, dalawang Brother Eric. Ayan. So kung meron pa po kayong gustong pag-usapan, PM nyo lamang po ako para sa mga detalye at i-scan po natin. Okay po? Okay, so maraming salamat po again. Congratulations po sa ating dalawang kapatid na ito sa maginoo at maayos mapayapa na pag-uusap. Again, okay, so dyan po sa atin, okay, nalimutan ko i-shoutout po yung aming laging viewer po dito, si Brother Evan Paul Machan. Ayan, Ochon. Okay, so shoutout sa iyo, bro. Pasensya na kanina, nakaligtaan ko. Okay, again, maraming salamat po at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. God bless us all. Salamat po. Abangan Bye-bye, po Pastor bukas. Eric, Sister Nad. Yes po, salamat po. Abangan niyo po Salamat. bukas. Bye-bye. Okay, salamat po.